What's up mga kamenyak? Pauwi na kami para gumawa ng activity. Anong activity yun, par? About sa network cabling, kung mapapagana ba natin yung ating ginawa. Mag-aalas 12 na, kailangan natin bilisan. Sige na, pumunta na tayo. Hello guys, ngayon na ipapakita ko kung anong mga kailangan natin gamitin para sa paggawa ng network cable. Una na dito is ang tester para matest natin kung gumagana ba ang ating mga pinagagawa. Sunod naman ay crimping tools. Yan. And the third is scissor. And then the RJ45. And the last one is cable. Hello guys, ngayon ang tuturo ko sa inyo isang paggawa ng straight cable. Ang straight cable is ginagamit ito sa dalawang magkaibang device. Example nito is PC to switch. Yan. Ngayon ibinabalatan ko ng cable. Dahan-dahan lang ito. Maring masira ang wire at hindi ito gumana. Ngayon is ihiwalay natin ang mga wire dun sa parang plastic. Yan, gugupitin natin ito dahil ito'y makakasagabal sa ating gagawin. Atin ngayon pag-ihiwalay-hiwalay ng mga magkakakulay. Yan. Yan, hiwalay lang natin yan. Yung mga yan. At tapos nito is tutuwidin na natin ito para madali natin itong ipasok mamaya sa RJ45. Yan. Pagtapos nito is atin itong pagsusunod-sunodin. Ang pagsusunod nito is may mga pattern ito na kailangan para ito sa kabila nito dahil ito ay straight cable. Yan. Pagsunod-sunodin lang natin. Mahirap kasi itong pagsunod-sunodin is dahil mahirap talaga. Yan. Pagsusunod-sunodin natin. At yun, at kung makikita natin, ito'y tuwid na tuwid. Para ito ay madaling ipasok dun sa RJ45. Yan. Tuwidin lang natin and then gupitin natin para walang labit-labit. Kinukuha ko lang RJ45 and then pinasok. Boom! Yun na guys, naipasok na natin. Ito ay ating i-crimp na. Yan. Kailangan madiin at ng maayos. Yan, ngayon. So yun na guys, atin ang ite-testing ang ating mga ginawa gamit ang tester. Sasalpak lang natin ang RJ45 at isa pang RJ45. Ako magbibideo sa sa crossover. Atin na itong bubuhayin. Baliktad pala. Kung makikita natin, ito'y gumagana ng ayos. Sunod-sunod ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun na nga guys, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang crossover. Una, tatanggalin natin itong balat ng 1 inch sa dulo, tapos hiwalayin natin to para malaman natin kung anong mga kulay. Tapos tatanggalin natin yung nagdi-divide sa mga wire. Pagkatapos natin tanggalin yung nagdi-divide sa wire, iisa-isahin natin tanggalin kasi nagka-bulbol ito at para maiayos natin ang mga color. At yun na nga, hinihiwalay-hiwalay na mga wire para maging maayos. Pagkatapos nating hiwalay-hiwalayin, dapat natin ituwid natin ang mga wire para maging maayos ang pagkakabit natin sa RJ45. At make sure na maayos natin na pag-arrange ang mga kulay para pag
kabit natin sa RJ45, hindi siya magka-conflict. Pagkatapos natin pantayin ang mga wire, meron pang mga hindi pantay na wire, kaya pwede nating pantayin ulit ang mga wire para mas maayos ang pagkabit sa RJ45. Tapos isigurado natin na naka-arrange ng maayos ang mga wire, ang mga kulay. Yan. Tapos ipapasok na natin ito sa RJ45 para ano nga sasabihin ko, ayun na nga guys, i-make sure natin na maayos ang pagkakapasok ng wire sa RJ45, kasi kapag hindi yan maayos ang pagpasok, maaaring hindi gumana yung ating ginagawa. Yan. Nakikita nyo yan, dapat natin nakapantay. At yan, hindi ko lang alam kung nakikita nyo kasi sa ilaw talaga siya sa camera. Kasi huwag nyo hayaan na hindi maayos ang pagkakabit, kasi maaari talagang hindi gumana. Sayang na lang ang pagod nyo. Yan. Yan. Ikikrimp na natin para masubukan kung gagana ba siya or hindi. Yan. Ganyan lang siya pag-crimp natin. Yan. Parang ayos naman ang ating gawa. Okay naman siguro. At guys, siguraduhin natin na hindi talaga matatanggal ang ating wire sa RJ45. At yun nga guys, magsisave process pa rin tayo sa crossover cable. Ang maiba lang naman dito ang pag-arrange natin sa mga color. Kaya i-explain ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng crossover kung saan siya gamit. Ang crossover ay ginagamit ito sa same device like rotor to rotor. Katulad sa straight cable na pwede siyang ma-connect sa other device like sa PC to switch. At yun na nga guys, nakikita nyo na same process pa siya. Basta tandaan nyo lang guys na ayusin nyo lang ang pag-iwalay sa mga wires at tuwidin nyo lang ng ayos, at mag-ingat na din kayo sa paggamit ng mga tools na ginagamit nyo, ay baka masugatan kayo na iniwalay-walay na ang mga wire. Same process lang naman. Ang maiiba lang dyan ay ang pag-arrange ng kulay. Ito ayos ang screen. Yan. Dapat
At yun na nga guys, nagawa na natin ikabit ang dalawang RJ45 sa magkabilang cable. At itatry na natin kung gagana ba talaga siya. At tignan nyo na lang guys kung gagana. At yun na nga guys, gumana na nga siya. Success ang ating paggagawa at sana meron kayong natutunan sa tutorial namin. Bye!